God is good and all the time. Amen. Salamat sa Ginoo for this another year na gihatag niya sa ato nga kita magpadayon sa atong pagpangalagad ginas tong buhing nga Dios. Amen. So we are so excited today this year because nindot kayo ang ato ang team para karong tuig, no? Unsa kay ito atong team karong nga year? Establish. Okay? So we want all of us to be established this year as we move forward sa the Lord. Amen ba? So atong team karon nga bulan is about establish in Christ. Amen? Establish diha kang Kristo. So, let's open our Bible in the book of Colossians chapter 2. Let's all stand in reverence to the Word of God as we all read the Scripture. Colossians chapter 2 verse 1 to 7. It says, I want you to know that how much I am struggling for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Verse 2, for the purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Verse 3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding argument. Verse 5, For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see you, how orderly you are and how firm your faith in Christ. Verse 6, so then, just as you receive Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Let's bow our head as we pray. How much we thank you, Father, for this wonderful day that you have given to us. Salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang grasya yung gihatag ka namo. And right now, Lord, as we learn from your word, salamat ikaw mag-a-apply sa mong tagsatag sa mga panguna-una o kasing-kasing. Kung salamat sa balang Espiritu Santo nga magatabang ka namo pasabot sa imong mga pulong. Kini among ginapangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Magapanglingkod ta. Establish. Wala, no? Establish in Christ. And I would like to bring to you this topic, the importance of being established in Christ. Okay. Check. The importance of being established in Christ. No? Ang establish, the meaning of this is to make firm, kanang stable, confirm, no, kanang set permanently. No, kanang kung may yung establish, kanang dili na siya matarog, no? Dili na siya mapukan. Kung may yung ang isa ka company or isa ka ay butang na lang nato isa ka building, establish yun siya. Ang bisan pag na ini aging ng mga bagyo,
na iniagi ng mga lino, wagin siya na unsa. So meaning na siya lig-on yun kaayo nga pundasyon diha sa iyahang kinabuhi. Amen? So, muna ang ato ang pagkaisgutan karon about being established in Christ, no? And the importance of being established in Christ. I remember the song that says, "In Christ the solid rock I stand." Diba? Kanang karaan kayo ng kanta ba, no? Nga diha ta nagbarog sa atong patukuranan diha kang Kristo. Amen ba? So, napagay sa kanta nga nag-ingon, "Jesus, you are my firm foundation. I know I can stand secure." Amen ba? Kung si Kristo ang ato ang patukuranan sa atong kinabuhi, ang pundasyon sa atong kinabuhi, dili gyud ta matarog sa ato ang pagpangalagad ya sa atong buhi nga Dios. Amen. That's why Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. He reminds us to lay our foundation in Christ. Nagingon ang pulong sa Ginoo niha no nga na daw mga nagapatukod o pundasyon nga ginagamit ang bulawan, ang silver, ang kahoy, nga napagilito'y straw, no? Napagilito'y kanang hay, sa hay sa Bisaya, kanang uhot, no? So, gipahinumduman ka ni Paul na sa atong patukod sa atong pundasyon diha kang Kristo, na ay lain nga mga patukuranan nga atong ginapili. Di ba? Nga giingon din sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Na uban nga ilang patukuranan diha gid sa silver or sa gold nga no matter what happen dili gid baunsa. Na ako'y uban nga nara sa uhot ug sa mga kahoy. Kaya moabot unya ang mga gumunhap sa kinabuhi, pwede rin yun kaayo na mapukan ang iyahang pundasyon. So, sa ato ang pagkinabuhi ng Kristohanon mga kaigsunan, asa man ato gipatukod ang ato ang pundasyon o how established we are in Christ. Amen? Kung sa ka-establish diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, ano nang tayo tulog ka mga butang na atong makita diri about the importance of being established in Christ. Importante ang pagkamahimong atong pundasyon, ato ang security diha kang Kristo. Amen? So, nag-ingon diri sa verse 1 and verse 2, nga atong gibasa, ingon si Paul diri nga nag-struggle siya sa iyang kaugalingon, no? Ingon siya sa verse 2, "My purpose is that they may be encouraged in heart until they will be encouraged in heart and united in love, so that they may have full riches and complete understanding, in order that they may know the mystery of God." Yun si Paul, ang akong mga pag-ampo nga kamong tanan madasig, makahiusag sa gugma, mahimo kamong puno nganha sa pagsabot sa Ginoo nga mao si Kristo. No? The first thing ato makita diha about the importance of being established in Christ is to have a complete understanding about the mystery of God. There are many Christians today nga shallow lang kayo ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. No? Established is not about church program. It's not about the people in kanang mga leaders na ato ang look up, no? Kaya kung mapukan sila, pwede punta mapukan.
No? Dahil ba nga mga katauhan na ang ilahang stability naka-base sa simbahan, naka-base sa mga tao nga mingon nga kinig tawhanan mo gini nakaluwas kadako muna nga mo ginang pagkasundon pag mahimong mawala to tawhanan to mawala na pud sila. Muna uban ang mga churches mabuak nga naman pag mawala na ang pastor nanguyog na pud sa pastor ang mga tao. Asa man naka-establish ang ilahang life is dito lang sa pastor. Dapat ang pinaka-importante sa pagka-establish niya sa Ginoo is we have a complete understanding about the mystery of God, about God Himself. No? Nga wala ka nakabase sa program, wala ka nakabase sa tao, wala ka nakabase sa sitwasyon sa atong kinabuhi, kundi we have a complete understanding about God. Munang prayer ni Paul diri nga time nga mahimo kang ma-encourage, ma-unite nga natay tinuoray nga pagsabot nga na sa Ginoo. Kay kung natay tinuoray nga pagsabot nga na sa Dios, we have first a deeper relationship with God. Because kabalo ka sa imong gialagaran nga Dios. Amen? Do you know who God really is in your life? Nga dili mo ikambyo sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Amen ba? Wala kang pag-ismailan, naalay wala ihatag sa imo sa church, pwede na ka mabalhin og laing simbahan. Mangita na kag perfect church. Kanya sa tinuod lang, there is no perfect church. Because if you come to a perfect church, it will become imperfect. Kaya naman ka. Magtanaw. Diba? So, una niya atong makita to have a complete understanding about God, knowing God deeper. No? Unsa ba imong pagsabot sa Ginoo nga dili nimo makambyo sa bisan unsang butang sa kalibutan? Amen. In John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He give the right to become a children of God. You have a deeper relationship that you are a children of God. Amen ba? Nga ang Diyos nahimo nga imo siyang amahan. That's why in Romans, bitaw no? Nagingon din sa Romans that I that have given you the spirit of fear, but sonship, that you can call to me, Abba, Father. Amen ba? So sa kalibutan, lagantag kahadlok. Amen ba? Mahadlok ta kung dili ma-achieve na to ang mga butang, natay mga deadlines nga ginaabot, natay mga pangandoy nga ginatinguha. But wala ka gitagaan sa Ginoong Espiritu nga mahinadlokon. Kundi ang ihatag ng Espiritu sa Dios kanato, ang iyahang pagtawag kanato nga iyahang sariling anak. We have our Heavenly Father. No? And God called us His own. Colossians chapter 3 verse 3. For you die and your life is now hidden in Christ. Pero imong kinabuhi, lalo na kang Kristo. Amen ba? I belong to God. I belong to Christ. Dili na ma-change sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Muna dapat ang ato ang tinuoray ng pagsabot. Ikaduha, knowing our identity in Christ. Kinahanglan na ato ning masabtan mga kaigsuonan. Nasgutan na po itong Sunday school kagaina. No? About our identity. Sometimes sa kalibutan, kaya bitaw kuha na to ang validation ba no? Na kung
Kung sa atong mga friends na okay sila, okay ta. Now, sometimes ginabalidate na to ang atong kaugalingon sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kinahanglan masabtan atong mga kaigsunan nga ang atong identity na adiha kang Kristo. In Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which is God prepared in advance for us." Amen? We are God workmanship. Sa lain nga translation, masterpiece. We are God masterpiece. Created to do good works. Amen ba? So, di na matandog, igsuon. Atong identity diha kang Kristo. Nga naman, kay kita gibuhat sa Dios nga iya. Amen? Mo dapat walay maka-separate ka nato nga sa tungguhin ng Dios. Amen ba? Kailangan ang ato ang identity diha lamang kang Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people." Gipili ka sa Dios, a holy nation, a royal priesthood, a holy nation. God special possession. Kung mayroong special possession, bugat-bugat pinapulong igsoon. No? That you may declare the praise of Him who called you out of darkness to His wonderful light. Amen ba? We are God special possession. Amen ba? Binilhod ka tumangan sa Diyos. Ngayon din siya. God is so mindful of us. Ingon siya sa Psalms. Diba? Ang Diyos nagahuna-huna ka na to. Before pa nga ito tag-create sa atong mother's womb, ingon sa Jeremiah, before tag-form sa mother's womb, ang Ginoo concern na sa atong kinabuhi. So dapat dito ma-deceive. Yung kinahanglan pa nato i-validate for the situation or for those people around us. Your identity is in the Lord. Amen ba? You need to understand that. Last verse na gingon in 1 Corinthians chapter 12 verse 26 to 27. If one part suffer, every part suffer with it. If one part honor, every part rejoice with it. Now, you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Amen? Nga diha kang Kristo, nahiusa kita. Akong naay mag-suffer, masuffer po ta. Naay maglipay po ta. Amen ba? No? So kita tanan gihiusa diha kang Kristo. Amen? So that's why inaana ta, isa ta diha kang Kristo. Muna ang design sa Ginoo sa matag usa ka nato. Muna kita. Muna nga dapat natay ka mag-aton sa pag-isip ka tao. Mabitaw na nga ang commandment sa Dios, iyang yung gihimo nga mahigugma sa Dios, mahigugma sa isip ka tao. Because the design of God is for all of us. Amen? Kaya gusto sa Ginoo that not every one of us will perish, but will go into the place God prepared for every one of us. Amen? So that's the first thing. To have a complete understanding about the mystery of God.
Kung makutanong ka mo, kumusta mo ang pagsabot about sa Diyos sa imong kinabuhi? Mula tayo sa bata ba? Papilion ta. Ginoo. Wala pa may tribulation po karon no? Mapapilion na ka sa man Ginoo or kinabuhi nimo. No? This is very important. Nga naman, nowadays, daghan nag-offer ang kaaway sa tuwa. Dapat kabaluta asa ta, kabaluta kinsa ta. Diha kang Kristo. Dito kami nag-need og validation sa bisan kinsang tao. Kabaluta nga anak ta sa Dios. Amen? Diri ko kay naay ko andiri. Muuki sila sa ako dapat kabaluta kinsa ta diha atubangan sa Ginoo. Kaya kung wa ka kabalo igsuon, pwede ra gyud ta nga ma-deceive. And this is the second point about the importance of being established in Christ is that we need not to be deceived. Kung established ta diha kang Kristo, kinahanglan dili gyud ta malingla sa kaaway. Amen ba? In verse 3 and 5 sa ato ang verse kaganina sa Colossians chapter 2, ingon siya diri, in whom you are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding argument. No? Dapat di ta ma-deceive. Dapat naatay knowledge and wisdom that comes from the Lord. Amen ba? We need to have the foundational knowledge of God. O tato na, kung saan mag-iimong nahibawan about sa Ginoo? Kung saan mag-iimong kamag-uuran na nahibawan about sa Ginoo? No? About pulong sa Diyos. In Matthew chapter 7, verse 24 to 25, therefore, everyone who hears this word of mine and put them in practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blows and beat against that house. Yet it will not fall because it has the foundation on the rock. Our stability as believers depends on the Word of God. Yun ang pulong sa Ginoo. Ang matag usa nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, iya kining gibuhat, sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga sa bato. Nga moabot man ang pagkusukuso sa unos, moabot man ang bagyo, dili gid siya mapukay. Even dili siya ma-deceive sa bisan pang unsa nga offer sa kaaway sa atong kinabuhi. Amen? Did you experience in the place nga you are alone? Kasi sa Japan, naka-experience na. Di ba? How do you stand? Usahay, para lang mainta, usahay, labi na sa mga batanon, para na ay, kuan ba no? Mag-isabay ta. No? Mag-isabay ta usahay. Bisag usahay, ma-compromise nato ang Word of God. Dapat dili ingon ana igsuon. Amen? Dapat ang pulong sa Ginoo mao gyud ato ang basis sa atong pagkinabuhi. Isip tuhanon. So kung established ta dili ta ma-deceive. Ayaw nga dito ma-deceive sa mga fine sounding words. No? Maayo diri, okay na. Madawat na karon. Mao na ang uso karon. Inangon? No? How about the standard of God? Anak, okay lang naman.
sabay lang mo anak. No? Dawat naman na karon. Kung sumalangingon sa pulong sa Ginoo, mao to ang atong basihan. Mo nalagyon ang pulong sa Ginoo that everyone who hears this word of mine and put them in practice is building his house on the rock, the solid foundation. Amen ba? Asa nakapatukod, asa nagtukod ang imong pundasyon sa imong pagpangalagad karon? Pagdaghan kay tag-blessing lamig kay isimba no? Atay i-dedicate nga sakyanan, atay i-dedicate nga balay, atay nag-graduate ni kapasar o mga LPT o isa pa man ang mga board exam. Lamig kayo mo paspas sa simbahan, ikaw ang pinakauna. Di na ka kinahanglan attendance ay first kay ka, tuling pa ka sa first. How about naatas sa mga gumunhap sa kinabuhi, natas kawalan o natas balatian, atas sa struggles sa atong life. Did we stand in our ground? Did we stand in the Word of God? Di ba? So dapat magbarug ta diha sa pulong sa Ginoo. Aron dili ta madisig sa kaaway. Kaya pwede na kita upiran sa kaaway sa mga butang ng kalibutan. Mabito na sa temptation ni Jesus Christ, kung atong balikan, katong nag-fasting si Jesus Christ pag human niya fasting, giupiran man niya sa kaaway sa tanan nga gusto niya. Amen? Basig kung kita to, mamayong tag... Ay, diri ng sako. Now, so, ang pagka-importante sa atong stability diha sa Ginoo, kinahanglan dili ta madisip. We need to be founded in the Word of God. Amen? No? Nga bisan pagbugat na ang atong tiil, mula kang gihapon ta padulong sa simbahan. Bisan pag nagbangga na atong mga schedule, mangita kitag panahon para moduol sa Ginoo. Amen? Nga bisan pag wa na isud ang atong bulsa, mo-serve ng gihapon ta sa Ginoo. That's why I remember Habakkuk sa iyang prayer. Gusto niyo yung prayer sa Habakkuk chapter 3? Niyon siya dito, though the fig tree may not blossom, no? Nor the fruit beyond the vine, nor the olive tree will not bear fruits, yet I will rejoice in the Lord. Daghan pa itong ingon niya, no? Para ko lang isurkat. Amen? Ikabit itong bugasan, pangtakos na lang. Ikabit itong rep, tubig na lang ang sunod. O ice dito sa freezer. But yet, we will still rejoice in the Lord. Amen? Because we know God is able to provide our needs and He sustain us. Amen? Ikaduha, to know your stand about God's and life. About God and life. Hibaw mo na to, ang atong baruganan is sa atong Diyos about kung sa atong kinabuhi. No? Know your stand about God and life. Ephesians chapter 2 verse 10 says, we are God's masterpiece. No? Same sa ganyan nga ang iba sa verse, no? For we are God's workman's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. Kabaluta sa atong stand about sa Dios o sa life. Nga kita gibuhat sa Dios o kita gibuhat sa Ginoo o giandam sa Dios para sa buluhaton niya. Amen? Di na tinuod ng akong ambag pastor kay kagwapa ra gyud. Naman din. Ang akong ambag pastor kagwapa ra gyud sa mga buluhaton sa Ginoo. No.
We are God's workmanship, created to do good works that God prepared for every one of us. Kabalo ta dapat sa atong stand diha at tubangan sa Dios. Kaya kita gibuhat sa Dios not only to enjoy this life but also to work. Daghan man og nabisip. No? Nabi nila kung kinabuhi ng kalibutan na okay lang. Walang antay-buhaton. Naantay-buhaton para sa kayamayan sa pambayag ng Diyos. 1 John 3:1, it says, He loves us. Iyon siya na. See how dako kayo ang gugma sa Ginoong nga kanato. Ang word na labes on us. That we should be called children of God, and that it is what we are. The reason the world do not know us is that He did not know Him. Ang ato ang principles of life is that para sa Ginoo. Kay gitawag ka sa Dios na nakaniya. Tungod sa iyang dakong gugma nga ri kanato. Amen. You are not, ikatulo is that you will not easily be shaken. Di na dapat dali mapukan sa atong pagpangalagad nga sa atong buhig nga Dios. In John chapter 15 verse 6, kay nga naman God chose us and appointed us to bear fruits. Fruits that will last forever. Amen ba? No? Dapat dito mapukan sa atong pagpangalagad nga sa Ginoo tungod kay ang disenyo sa Dios nga gibuhat kay kanato is para mahimutang mamunga. Amen ba? Para mahimutang magbangahon diha atubangan sa atong buhing nga Dios. And another thing, we will be firm in our faith in Christ even if we stand alone. Ingon sa verse 5 sa atong verse kagaya sa Colossians chapter 2. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and I delight to see you, how orderly you are, and how firm your faith in Christ Jesus. That's why Paul says, kanang bisan wala ko diha ninyo. No? Pero kung spirit na diha, kuyog ninyo. Nagakalipay ako tungod kay nagabarog ka mo nga malig-on diha kang Kristo. Sometimes sa atong pagpangalangad sa Ginoo, na yung mga instances nga kita na, no? Pero kinahanglan nato nga magbarog tungod kay we are established in Christ. Amen? So kung naamo sa lugar na wala na daw Kristohanon, na-recognize pa ba gihapon ta ng Kristohanon? Or basig wala tayo ka na kung kanang layside, kanang sige tawag taluktok ba na? No? Kasi siya, butiki. Kung unsa iyahang gitaptan mo yung color. Diba? Chameleon dahil sa English. Sorry. Chameleon. Taluktok mo na sa mga or butiki. Unsa, lahi nila siya? Tabili. Lahi mo ng tabili, kaya naman sa lubi. Lahi ka ba sa chameleon daw? Chameleon. Na kung naa siya sa black nga surface, black siya, di ba? Pag naa siya sa white nga surface, white siya. Di tayo mo na
No? We will stand in our ground because God can pay the price for us. Amen? We will not be deceived by the lie of the enemy. Dili ito dapat ma-deceive sa kanang bakak ug sa kaaway. Tungod kay in Ephesians chapter 1 verse 7, we have redemption in Christ. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sin in accordance to the grace of God. Amen ba? Kaya bitang i-remind ta sa kaaway about sa atong old self. No? Sabi ano nabi tapos nang ginabuhi sa lowest point sa atong life. Pinagduman ta ba sa kanang mag-struggle gud ta diyan sa pag-serve sa Ginoo. Usahay pindot sa kaaway at tindog-tindog mo kadi amor pagkat maayo. Dili i-rebuke ni mo na kaya nga naman. Giluwas ka na ni Kristo, gihinuan ka na ni Kristo. You have a new life in Christ. Amen ba? No? In Corinthians it says, the old has gone and the new has come. Bago na tang ginuhat ng Kristo. Amen ba? Ang atong karaang pagkatao wala na. Amen ba? Ang atong dili pagkamantarong wala na. Tungod kay ang Dios nagbago na kanato. Amen? Galatians chapter 4 verse 7, so you are no longer a slave, but God's child. And since you are child of God, no? Gihimok ta sa Dios nga manununod ni Kristo. Amen ba? Yun yung kaugalingon, I'm a child of God. I am ears of God. Labaw, pakitang mananaog mga kaigsuunan. Ginag-isip lang mo sa kaaway. Dapat, this is the reason that we need to rejoice and we need to be happy diha sa atong pagpangalagan sa Ginoo. 1 Peter chapter 2 verse 9, we are chosen people. No? Muli kaganina. Kita mga pinili sa Diyos. A special possession sa Diyos. Ayaw pagpalisip sa kaaway na usahay kayo nung duman ka sa imong karaan na pagkatao. And last before I end, about the importance of being established in Christ. Familiar rin ang verse na ito, kay muna itong team verse. In verse 7 and 6, yun siya rin. So then, just as you receive Christ Jesus, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you ought to do, and overflow with thanksgiving. The third is there will be a constant spiritual growth sa atong kinabuhi Kristohanon. That's why the Word of God says, continue in Him. Amen? Tingnan namin kung kaugalingan mo. Continue in Him. Kabalo mo ang pinaka-common problem sa tao para dili mahimong successful? Kana bitong di ta makalahutan? Mugi na. Constant. No ka lang usahay, mingon mo tanong ka lang, pagbagong tuig, bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi na atay mga reset goals, mag-exercise na, mag-diet na, sa tibok January, mabuhat na to na siya, pwede na yun. Pagka February na, mag-skip na ta, mag-cheat na ta. Pagka March na, balik na punta sa hantong na to sa December na po. Usahay ka lang, ang perseverance ba, no? Alisod kayo, ang constancy ba, ang kanang paglahutay ba? Na pag-continue. Consistency.
Muna ito ang word, no? Kanang paglahutay. Di ka na problema. No? Nang primero ko, kanang bago pang mag-asawa, kati pa kaayo. Ay, marapag dagang pa kay amiga sa balay. Pag madugay-dugay na. Dagang ng amigas, mamaak na po. Amigas na nga mamaak ang naa. Diba? No? That's why the Word of God remind us, dapat sa ato ang pagiging established in Christ, kinahanglan ng continuous, no? Nga pagpuyo niya kang Kristo. No? Always realign your life to God. Usahay, masikat pa nita. No? Parang basta Bible, 1 month, pag-abot ng kuhaan hangtod, weeks na lang, hangtod, wala na yun. Di ba? Natin sa mga kinayahan ngayon na kita na, di ba? Wala ko, basta karong tuliga, Lord, magsayo na gindi, kamot gindi magsayo. No? Lalo ginaghan kayo nag-smile. Manuod. Hindi kamot na kami magsayo. Pag abot na sa February, wala mga February naman. No? Ayaw ka ba lang kawala February? It's up for us. Pag abot na sa February, may ka 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Pag one word of God na yun. Di ba? Inahanglan ta na atay constant spiritual growth. Let's help ourselves. Continue in Him. And another thing is that being rooted. No? Kanang yung manggamot na ba? No? Na bisan pag-unsang gumunahap sa kinabuhi nga moabot sa ato ang life. Kinabuhi niya life pag yun. Tilig kang tarog. Amen? Nganong mo kakasimpater? Wa manggoy kuan pastor. Di ba? Di ka dapat matanggaan na. No? Naamanggoy. Ayaw patanong. Be rooted. Amen? Kay karon atong panahon ang atong pagkinabuhi di hanggang Kristo. Di na kay cambio sa bisan unsang mga butang ni kalibutana. Eh pag-abot sa unahan, pwede na tayo ito sa kalautan. Amen? Rooted in Him. And how to become rooted? Kinahanglan intentional ka nga mahimong mutubo diyan sa Ginoo. Amen? That's why the next word it says, build up in Him. Maningkamot ka, pandayan yun mo yung kinabuhi na sa Ginoo para mahimong kang manggamot. Dili ka manggamot kung wala kay buhaton. Pero may mo na ka, gusto yun ko mutubo. Gusto yun ko mamayat. Pero wag yung ka ga-diet, uy. Mamayat yun ka, ang imong sinina. Ang imong sinina ang mamayat, anak. No? Tinuod. Pero wala ko na kung haka ng istorya. Ako, kasi kaninood ko mga si Pastor Roy, taba, may ako pariyaran mo ta. Anyway, build up. Kapag mo ka ng pagtukod, bitaw og structure, pagtukod, bitaw og building, it really a process nga kay daghan kayong consider. Proseso din siya. Muna ko kung kanang tukura na diha building, napatay pamutlon nga kahoy, napatay kalutan nga mga bato atong maigo, di ba? No? Daghan kayong proseso to build up ourselves. Mugay na kung i-build up na itong kaugalingon diha kang Kristo, nanggit tayo daghan kayong isakripisyo mga likunan. Okay? Kung gusto ta ma-build up diha kang Kristo, sakripisyo ta sa screen time, kung sakripisyo ta sa atong time na atong comfort, di ba? Kaya nga naman, gusto dito kong mag-build up diha kang Kristo. Mahimong deeper ang akong relationship. Mahimong rooted ang akong relationship diha sa Ginoo. Amen ba?
The last is, second to the last is strengthen and faith. Ang imong malig-on ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Unsa ba kalig-on ang atong pagtuo nga sa Ginoo? Kita na gano'n magkatubag, ano? But the Word of God reminds us to be strengthened in our faith. You know the definition of faith in Hebrews 11? It says, ito? Believing on the things that you have not seen. Faith is being sure of what we hope for, certain of the things that we do. So, kaya ka magpangalagad sa Ginoo God para mahimot ang establish. Usay, napa sa mga uncertain situation sa atong life ba? Pero, kaya naaman tayo pagtuo. Amen? That the reward is waiting. That the heaven is there. Amen ba? Bisag wala pa ng mga butangan na, excited na kayo pa. Kaya nga naman, we know it, we believe it. And God is faithful with His promise. Ligo na itong pagtuig soon. Nga dapat mahimo kita maglahutay ngadto sa unahan. Overflowing with thanksgiving. Magpasalamat ta sa mga butang. Mabitaw na ang Thessalonians nag-ingon nga, di daw ta magpasalamat sa mga maayong mga butang sa atong kinabuhi. No? Pero naman, ginaw ka ng mga tagaan ganita, nabihan gito, kanang, wow, gipangandoy ko gini. No? Lahig na ang feeling kung tagaan ta. No? Pero, magpasalamat ta, bisan pa sa mga butang na wala pangarikan na to. Amen? So, stability diha sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Usahay, nagdepende sa ato. Most of the time, our stability in our Christian life depends on us. Kung unsa ta kalig-on, mo na ang ato ang gibuhat, gisakripisyo, no? Diha sa ato pagpangalagad sa Ginoo. Dili pwede nga mahimo kang stable o niya wala kay gibuhat. Nga naman, sayang depende lang ka sa mitang. Mura nang ingon sa Biblia na tukod ra ka putaka diha balay. Wala ka nang tanaw kung sa'y naagya sa ilangan. That's why, sa building code, gani nato, for magtukod og mga high-rise building, napanay drilling para mahibawan ang stability sa soil. Kung pagkalot nga lapok ang ilalom, nga tukuran din nilang building, mag-add sila og mga structural stability para mahimong pwede magtukod diha. Pero kung pag-drill na puro bato, pwede na. Kailangan i-compute ang strength. So, yung na ba? Sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Ato ang stability ng depende sa ato ang yung sa pagbuhat bitaw. No? Ang atong kinabuhi Kristohano. Kung wingon ka nga, stable lang ka niya, maampo lang ka o mukaon ka niya, wadto lang kang simbahan kung naay kasal o naay bunyag, dili na mao. Kanang katulo lang naman itong simbahan na. Kung bunyagan, kasal, o mamatay na ka, kaya puwan lang ka diha. Katulo lang din ang attendance sa simbahan. Dili po rin manana. We cannot call it stability. Amen? That's building a shallow foundation. Amen? This year, our desire that all of us will go deeper in our relationship with God.
Kung naako kay pangandoy nga gusto niyo mabuhat nga sa Ginoo, try to do it this year. Intentionally deeper your relationship with God. Amen? That's why I said before, it's not about program. Daghan kahit ang gwapong program sa simbahan. Pero bisag unsa kay gwapo sa atong program, kung kita wala kita intention nga mo mubuhat, huwag kita intention nga mahimong mo involve sa atong sarili. Wala nang hitabo sa ato ang life personally. Amen? Pero bisang pagpangit kay programa sa itong simbahan, kung ikaw mismo sa imong kaugalingon nangandoy naninguha kaliya sa Ginoo, mamunga yun na ng munga. Amen ba? So before I end, I will ask you this big question. How's your stability before the Lord? No? Mapukan ng maka kung nalay mga gagmay sa'yo magkuanday ka sa Ginoo, no? Kaya kung pwede mangluod sa Lord kay wala mang tubaga akong magsa. Ano ba yung mga inanang o sa Kristohano, no? Naka-base lang sila sa mga situation sa palibot. Dili tayo mo na. Kaya nga naman, we have a deeper relationship with God. Mubitaw na ningon sa pulong sa Ginoo, no? Magpasalamat lang mata sa kadagaya. Diba? Hindi sino? Sa bisag sa mga butang, walay magka-separate ka na ito manak sa Ginoo. Neither death, neither high or low or principalities in the air. Dili maka-separate ka na ito sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung tinaigsoon, tungod kay na naman kay identity na kang Kristo. Kung tinanong mong identity diha kang Christ, no? Wala dapat makabukag sa imuhang luna nga to sa langit. Walay makapuli sa imong dapit dito sa dapit kay giandam sa Dios kanang. Amen. Wala nining mga butana sa kalibutan tungod kay ang Dios nag-prepare nimo niya. Let's all stand as we come to the Lord in prayer. Hallelujah. Yes, imong ibarugan karon atong duulo ng presensya sa atong buhigin.